Dito po kay SP Cheese na Maugo nga po ang pangalan ngayon sa pag-upo bilang presiding chair. Under the Constitution kasi, ang nakalagay talaga doon, ang dapat presiding chair should be the Senate President. Pero binago kasi nila yung rules, hindi po ba? Let's talk about that, yung pagbabago po nila ng rules dito. Is that even allowed? Pwede po ba yon? Opo, napakaganda pong katanungan 'yan ano. Of course, yung nakalagay po sa Constitution, the Constitution should and must always prevail, anytime. Kasi ito po ang Constitution is the collective embodiment of the Filipino people and of course, the highest of the land. Pero may sirkumstansya po tayong tinitignan dito, eh. At the end of the day, yung makikita ho natin ano, yung framing at saka yung narrative nila na kung saan yung ngayon ang usapin, siya yung pinaka-qualified. Pero dati is kini-criticize din siya doon sa usapin ng pagkaka-port with. Pangalawa, ito rin din ho yung pagtingin natin. Dapat Senate President po siya. Bakit ang tanong hindi inappoint na Senate President din si Senator Kiko Pangilinan dahil meron din siya ay isang abogado at may legal background din po siya. So, ang katanungan po diyan, ang pagiging Senate President na itatahi lang ho natin dito sa sirkumstansya na pagiging pag-a-appoint kay presiding officer, kung maging presiding officer man si Senator Escudero is ang pagiging Senate President is really political in nature and not really on the basis ng may kaalaman sa batas, yung may kapasidad na basically tumawid sa bawat isa. So, yun yung pinakamalaking hamon din dito dahil supposedly kung isusundin natin ang konstitusyon, si Senator Win Gatchalian yan. At dahil yon ang pinakamalaking limitasyon niya bilang isang Senate President, binago ngayon nila ang rules sa kadahilan ng sa karanasan at ang legal lens ni Senator Escudero ay mag-fit ng profile. Pero may idadagdag ako dito, DJ Chacha, no? Mm-mm, From a mm-mm. political perspective na kung uminit man at magkaroon man ng malaking kritisismo dahil alam natin na halos talagang very divisive, divided na ang Senate, divisive pa lalo yung mga nangyayaring issue, either way, ang pinaka magiging punching bag is the presiding officer. So, in a way, medyo mabigat din kung tanggapin man ni Senator Chis Escudero ito. At ito maaaring mag-define ito ng kanyang kandidatura for the 2028 elections kasi tandaan natin, siya ay re-electionist na pagdating ng 2028. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.